Eto guys, repasuhin lang natin ng konti itong sinabi ni Auntie Claire, ni Attorney Claire Castro dyan ng Presidential Communication Office Undersecretary tungkol doon sa 2018 ata, kung di ako nagkakamali, na State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte about doon sa 7 pesos na bigas. Kasi kinukumpara nila ngayon yung 20 pesos na bigas ng kasalukuyang administrasyon na natupad na pangako ni BBM doon sa sinabi ni PRRD na 7 pesos nung kanyang SONA. Pakinggan natin guys ha. This will give us additional resources for our farmers. Tignan natin. Pakita ko na to. O sige ha, pangako 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi mga ka-clear. O sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Oh. Kaya mo ginawa yung batas, rice clarification law to para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari ha. 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, 2 years ha. 2 years ha. Nangako 7 pesos per kilo na bigas ha. Kasi ang sinasabi dyan ni Pangulong Duterte sa SONA niya is to reduce. Ano ba ibig sabihin na reduce? Para bawasan. Naman, anti-clear na naman tayo. Oh, napaka-unclear mo talaga. Ha? Ang sabi niya, i-reduce ng Pangulong Duterte during the time ang presyo ng bigas per kilo. Hindi sinabi ni PRRD na gagawin niyang 7 pesos per kilo ang bigas. O, ito example. Halimbawa, ang bigas is sa 47 or 57, sabihin na natin. So, i-reduce niya into 7 pesos. Ibig sabihin, yung 57, magiging 50 pesos kasi babawasan ng 7 pesos kada kilo ng bigas. Hindi naman niya kasi sinabi, Auntie Claire, na gagawin niyang 7 pesos per kilo ang bigas. Hearing comprehension ba, Auntie Claire, pag may time, diba? Ganun yon. Ang sinabi niya dyan, ulitin natin ha, para mabungol tayong lahat. Ayan. Ang sinabi niya dyan is to reduce the price of rice per kilo. Hindi niya sinabi na, I will make it 7 pesos per kilo ang bigas. Entiendes? Spanish yan. Ha? Ganun lang ho kasimple ang hearing comprehension dyan pag pinakinggan mo ng maayos. Ha? Never nangako yan si Pangulong Duterte na gagawin niyang 7 pesos ang kilo ng bigas. Ang sinabi niya sa SONA niya, ulitin natin, I will reduce 7 pesos per kilo. Babawasan niya ng 7 pesos per kilo ang bigas. Kung nasa 37 pesos ang kilo ng bigas, magiging 30 pesos na lang. Hindi niya sinabing, I will make it 7 pesos per kilo. Ayan ha. Ay nako, Auntie Claire ha. Makalusot lang. Ako sa'yo. At isa pa ho sa pahayag dati ni Attorney Claire Castro nung hindi pa ho siya ang undersecretary dyan sa PCO sa Malacanang, sinabi niya na sinabi niya lahat ang mga procedure kapag nagpalabas ng arrest warrant ang isang international criminal court. Ito, pakinggan natin guys ha. Sinabi niya talaga ito. Ayan. Okay. Pag DOJ saka i-implement, issue. Siguro siyempre, pag DOJ saka i-implement, issue. Siguro siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung na-aresto sa local court. Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. Para dalhin sa dahig. Alam mo naman pala, dapat pala muna dalhin pag nag-serve yung ICC ng arrest warrant sa local court natin. Bakit niyo diniretso sa Hague, Netherlands? Milakad ba kayo? Nagmamadali kayo masyado? Itong mga ito talaga, ha?
At matapos nga ho yung pahayag na yon ni Attorney Claire Castro na dapat daw pag nag-serve ng ICC diyan sa taong aarestuhin dito sa Pilipinas, dapat dalhin sa local court natin bago ipresenta o isurrender doon sa ICC. O tapos eto na, nung nahuli na nga itong si Pangulong Duterte, nung naaresto na nga itong si Pangulong Duterte diyan sa NAIA Airport, kasalukuyan na hong Presidential Communication Office Undersecretary itong si Attorney Claire Castro, at ito biglang lumihis ang ihip ng hangin papunta doon sa bahay ni Aling Nena. Tingnan natin, pakinggan natin doon Sinabi Auntie Claire doon sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Sa aming tingin, ang administrasyon ay wala pong nilabag na batas. Mapagpasalamat po sila sa ating nagawa. Kung ang nagsalita mismo po ay mula sa ICC, ipinapalagay natin ang ating naging pakikipagtulungan sa Interpol at ang ating pag-i-implement ng ating batas na RA 9851 ay walang nilalabag na batas. Sumasang-ayon ang ICC na ang pag-surrender natin sa dating Pangulong Duterte ay naaayon din sa kanilang batas o rules. Ang batas na 9851, ulitin natin yan, tama yan. Ang extradition kasi yan genocide and all that, mga ganyan, criminal offense. Pero nga, nakasalagay dyan sa Article 17, if I were not mistaken, ng Republic Act 9851, na in pursuant to the extradition law of the country and treaties. Ayan Alam nyo, binabaliktad. Ay, naku, alam ko lang. Bumabaliktad yung sikmura ko sa inyo, Alam ko sa inyo. At ito pang pahayag ni Attorney Claire doon sa sinabi na state kidnapping ang paghuli o pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kanyang pahayag diyan sa press briefing sa Malacanang ng mga Malacanang Press Corps. Good morning, Yusek. Sa ambush interview po kagabi ni VP Sara, binanggit niya na yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte is parang state kidnapping daw po. Any reaction from the palace? State kidnapping. What does he mean by that? Ayun ko. No, Tinatanong nga sa'yo. What does it mean? Nagtatanong ka rin. Ikaw nga tinatanong. Magtatanong ka rin. State kidnapping. Well, I guess I have to stick with the word kidnapping. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Yan yung pinakasimple. Yan ang pinakasimple para sa taong bayan. Unang-una po, paano po magiging kidnapping? Kung may warrant of arrest. It was issued by an authority, by the court. Teka, may warrant of arrest nga by the court, ang ICC. Yan. Ngunit, ang Malacanang din mismo ang nagsabi at sa katauhan ito ni Claire Castro na hindi na nga miyembro ng ICC itong Pilipinas kasi kumalas na. Kaya nung tinanong din siya dyan sa Malacanang Press Corps, sa press briefing, kung makikipag-cooperate ang Malacanang sa pag nag-apply ng interim release itong si President Rodrigo Duterte doon sa The Hague. Ano ang sagot ni Claire Castro ng Malacanang? Di ba hindi sila makikipag-cooperate kasi hindi na nga daw miyembro ng ICC ang Pilipinas. Tapos ngayon sasabihin mo, anong sinabi niya ngayon? Ay naku, naluloka ako sa'yo, Day. Unang-una po, paano po magiging kidnapping? Kung may warrant of arrest. Kung may warrant of arrest daw. Kaya lang, ang warrant of arrest nga, Auntie Claire, inanggaling doon sa ICC, whereas, hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Na kayo din mismo sa Malacanang ang nag-confirm dyan na hindi kayo makikipag-cooperate kapag naghain ng interim release ang dating Pangulo sa Hague, Netherlands, dahil nga hindi nyo kinikilala ang ICC as member ang Pilipinas sa nasabing international court. Ano ba yan? Kayo mismo kinokontra nyo yung mga statement ninyo. Was issued by an authority, by the court.
Kapag ka po meron ng issuance ng anumang order from the court, we have to comply. Especially sa ating po nangyari ay through Interpol. Hindi po pwede kapag ka po nagsiserve ang sino mang otoridad, let's say sheriff, atin na lang po itong tatalikuran or ating sasaktan o ating susuntukin. Hindi po pwedeng ganun. Kung ano po ang nandiyan at legal po na masasabi nating order from the court, we should abide. No? We should abide by that. So, wala po ako nakikitang kidnapping dahil hindi nga po ito sa pwersahan at lahat po ng elemento na dapat pong gamitin para maging masabing valid yung warrant of arrest at yung paghingi ng assistance ng Interpol ay nandiyan naman po. Kompleto po Valid. Pero balikan natin uli ha, ang sinabi niya nung hindi pa siya undersecretary, kung ano ang procedure sa paghuli ng ICC sa isang kinasuhan. Ayan. Oh, Pag okay. DOJ saka implement, issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung na-aresto sa local court. Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung See? Ikaw din mismo nagsabi nung hindi ka pa undersecretary na kapag hinuli ng international court ang isang tao, isisilbi ito ng DOJ tsaka ng or police. Ha? Afterwards, dadalhin siya sa local court. Ang tanong ng nag-interview sa'yo, kung saang local court. local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa... See? After that, saka kukunin. Para dalhin sa dahig. Oh, ikaw nagsabi niya, Auntie Claire, ha? Hindi ito fake news. Ikaw ito. May video ito actually. Hindi ko lang pinapakita yung video sa inyo, ha? Audio lang tayo dito. Ayan. So para bang ngayon magsasabi ka, tapos nung kakampi mo ng administrasyon, biglang kabig. Laban-laban. Bawi-bawi. Huwag kang ganda. Ayan ho, narinig ninyo ang pahayag at ang magkaibang pahayag ng undersecretary ngayon at noong hindi pa siya undersecretary. Ayan ho.